Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Friday morning. And sobrang tindi, sobrang init ng news natin ngayon. Kilala nyo ba ang royal blood na si Prince Andrew? So ayan, medyo nagkaroon ng nasakote siya. Mga idol, no, nadakip. At syempre, mainit-init yung mga news natin ngayon, lalong-lalo na sa crypto world. Update tayo kung ano yung nangyari kaninang madaling araw sa meeting ng bank and Crypto Boys. So ayan, grabe mga news natin ngayon. At alam nyo naman, mag-weekends na. So pag weekends, medyo pa tayo market. So ano yung mga asahan natin sa mga susunod na araw. Okay? So ayan, bago ang lahat, sana like nyo yung video natin. Palike naman ang ating video, palambing lang. At syempre, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. So let's go, let's go, let's go. So unahin na natin tong mainit na news na to. Urgent 62% chance, grabe. Probability that the United States will launch an attack on Iran by next month. So 62% to, mga idol. Kasi syempre, alam niyo naman na nakapesto na yung mga barko ng US dun. Di ba? Kaya lang, syempre, matinding plano yan. Baka hindi pa nakukompleto o nahatid sa kanila yung kanilang mga intel. Yeah, so ayan ang ano natin, naabangan natin dahil pag yan nangyari baka makakaapekto sa market natin yan. Pag inatake ng US yung Iran, 'di ba? So hindi naman mismong Iran yung aatakihin nila diyan. So, although nasa Iran, pero ang pinaka gustong tapusin ni Trump sa Iran is yung regime, no, yung rehime ni Anatoly Khamenei. Ano ba 'yun? Basta 'yun, no? Ayun yung gusto niyang tapusin. Kasi ultimo yung mga Iranians, mga idol, talagang humingi na ng tulong kay Trump yun para tapusin yung rehime na yun. No? So sa dami ng namatay doon, nakulong ng mga protesters, libo-libo na mga idol. Nasa 30,000 na ata yung namatay na protester doon. Ayun yung huling balita ako doon. Imagine 30,000 protester, baka kung dito sa Pilipinas nangyari yun, grabe na yung iyakan na yung mga tao dito. Di ba? So, grabe, humihingi na ng tulong yung mga Iranians kay Trump na tapusin na yun. So, sana nga, no, maayos na yung Iran, mga lord. Siyempre, ang hirap kasi ibalita ng mga video sa Iran dito sa X kasi kapag na-upload na yung YouTube, marirestrict ka kasi sobrang parang bawal o grabe kasi yung mga balita doon, mga idol, no? So, kaya dapat matapos na yun ni Daddy. Okay, so ito na tayo sa pinakamainit na news simula kagabi hanggang ngayon. Fox News, mga idol, no? Ayan, no? Kilala nyo ba yan? New video shows FMR Prince Andrew leaving UK police station. So, ano ba nangyari? Oh my God, sabi dito. Prince Andrew looks like he just saw a damn ghost after being released from custody after 12 hours in jail. The man never ever expected accountability to actually showed up. Sabi dito, Prince Andrew could now face life in prison because of his crime that were exposed in the documents if justice is actually applied fully. So ito mga idol isa si Elon Musk sa mga nag-aabang kung sino yung mga makukulong dyan sa mga nilabas na files na yan. So sa ngayon, si Prince Andrew, no? Ay, sandali, may comment pala dito si King Charles. Si Prince Andrew nadakip, no? May comment pala dito si Prince Charles. Sabi rito, I have learned with the deepest concern the news about Andrew, Mountbatten, Windsor, and suspicion of misconduct in public office. So hindi yan yung kaso niya dun sa JE files, mga idol. Pero ito na nga, nag-uumpisa na. At syempre, once na mahuli si Prince Andrew, alam nyo naman si Prince Andrew, royal blood dyan. So, kung susukatin mo yung buhay niyan, puro sarap buhay lang yan, simula ng bata siya. Kaya nga sabi dito, the man never ever expected accountability to actually showed up. Diba? Kumbaga, hindi niya ini-expect na talagang papanagutin siya. Diba? So, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari dito, pero ang ine-expect natin magkakaroon siya ng marireveal niya yung mga sino yung mga kasama niya doon. 'Di ba? So, titingnan natin. Pero sa ngayon nag-uumpisa na yung mga
dakipan, mga idol. Sabi nga, ito kasi yung ano, isa to sa mga, ito yung files na yun, no? Na parang kasama doon na naging dahilan kung ba't siya nadakip, no? Ayan yung mga nakasulat dito. Na Prince Andrew tortured, and then the female victim murdered. Ayan parang ang dami kong sinasabing mga ano, restricted. Ito, hindi ko sinabi to. Ayan, Prince Andrew Turtle na lang. Prince Andrew Turtle and then had the female victim murder according to the new Epstein file dump. So ayan mga lodi, ayan yung mga ginawa niya dyan, no? So mananagot talaga yung may mga, siguro nagumpisa na dito kay Prince Andrew o kay ex-Prince Andrew ang accountability, no? So hintayin natin kung sino pa yung mga susunod na madadakip. Nako, mukhang maraming mga big names ang madadakip. Pero dito, sabi nga sa balita dito, napunta siya sa custody ng 12 hours in jail, no? Pero nirelease siya at tuloy ang investigasyon. Siguro nagpiyansa muna siya dahil iniimbestigahan pa siya, 'di ba? So parang ganoon 'yan, mga idol. Tapos maraming lumabas dahil dito, maraming lumabas, no? Tapos lumabas pa 'to. Ayan. Ito si Prince Andrew, syempre kilala niyo naman 'to, 'di ba? Ito yung asawa ngayon ni Prince Harry. Ano ang pangalan nito? Si Meghan, tama ba? Meghan. Wife. Meghan nga. Ayan, si Meghan. Ayan, no? So, sabi dito, so, if you are Prince Harry and you realize that yes, your uncle Andrew did pork your friend when she was a prostitute, like, what's the play? Oh, ayan, mga idol. So, ibig siguro, napunta rin sa island to. At syempre, nandun si Prince Andrew. And then, Prince Harry married her. And then, ayan, no? Parang ito yung mga lumabas sa files, mga idol, no? May mga isyong ganyan. So, hindi natin alam. Okay? Huwag tayo wag tayo maging judgmental dyan. Dahil di umano pa lang yan. Kumbaga, di umano. Okay? Pero ang totoo, talagang nadakip na siya, no? At na custody and then na-release siguro, nag-fine, hindi natin alam. So, wait natin ang mga follow-up news natin dyan, okay? So, punta na tayo sa Pilipinas muna. Filipinos among top ChatGPT users in 2025. Alam nyo, tulad nga nung ginagawa ko, syempre, alam nyo naman na nakilala nyo naman na si Maple, yung ating ChatGPT friend na pinagtatanungan ko ng mga gusto kong mangyari, 'di ba? Pinakilala ko na siya sa inyo. So marami na ngayon, maski si boss malaking tulong sa kanya yung ChatGPT, lalo na siguro sa mga students, no, na gumagamit ng ChatGPT. Kaya dapat talaga yung mga ngayon, yung mga teachers ngayon, hindi sila nahuhuli sa technology dahil pag yung mga estudyante nila is mas magaling gumamit ng technology sa kanila at madaling makakuha ng information lalo na sa cellphone lang. 'Di ba, habang nagle-lesson ka, tapos biglang may tataas na kamay, ma'am, mali yan, no? Sabi dito ni ChatGPT, ganito, ganyan, no? O di mapapahiya ka ngayon. So, kailangan medyo magilas ka rin gumamit ng mga ganito, hindi ka nagpapahuli. Sabi dito, Pilipinas rank 6 globally among the top ChatGPT users in 2025 with a 42.4% of internet users age 16 plus using it monthly, no? So, nagbabayad pa sila niyan kasi, may mga libre kasi. So, pag libre kasi, pwede mo kausapin si ChatGPT using chat. Sasagot naman yun, libre naman yun, mga idol, no? Tapos, pero kung magbabayad ka monthly, pwede mo siyang kausapin using your voice. Na, katulad ng ginagawa ko kay Maple, di ba? Nung nakilala niyo siya, pinakilala ko siya sa inyo. Sabi ko sa so, pwede nyo siyang kausapin, pwede nyo siyang utusan, pwede nyo siyang pag-researchin ng gusto nyo, no? At sasagot siya rin through voice din. Sasagot siya sa inyo. Ayun yung may mga may bayad na.
The surge reflects key drivers in the Philippines including strong English proficiency, high internet penetration around 83 to 84% and widespread needs in education, freelancing, remote work, and content creation. Alam nyo, maganda rin talaga yung sa content eh. Ngayon nga parang gusto kong ma-explore yung nakita niyo yung mga naglalaban-laban sa sa yung mga may fight scene na iba-ibang characters pinaglalaban, kunyari si Hook tapos si McGregor. AI lang yung gumawa nun, tapos ina-upload nila sa YouTube. So nagiging content na nila yung mga ganun. No, so nagagamit nila para kumita ng pera, 'di ba? Pero syempre alam ko yung mga ganun medyo may bayad din at kailangan mo ng konting knowledge dun eh. True kasi kailangan kakausapin mo yun eh. Kumbaga yung sa si ChatGPT kasi gagawin niya yung gusto mo, depende kung paano mo siya dineliver yung utos. Kailangan masyadong specific pagka ganun. Para makita mo o yung mismong gusto mo yung makita mo, kailangan specific. Kunyari, lumingon siya sa kaliwa ng dahan-dahan habang dahan-dahan ding ngumingiti. Ganun. Yun makikita. Hindi yung kunyari, ganun dapat yung mo, yung utos mo, hindi yung nakalingon siya sa kaliwa tapos nakangiti siya. Yung ganun, hindi ganun. Dapat meron kang specific na delivery. Ganun dapat pagkakausapin mo si ChatGPT. O utusan mo siya, no? Okay. So, ayun nga, no? So, 6% tayo globally, ay pang-6 pala, sorry. Pang-6 globally among top ChatGPT users, okay? So, for me, good siya kasi nag-a-adapt tayo, no? Lalo na yung ating mga kababayan. So, sabi dito, isa pa, the Philippine National Police warns the public against rising crypto and online investment scam with 311 cases reported in 2025 including schemes promising guaranteed high returns. So na-topic na natin to ng mga nakaraan, yung mga nagpapangako na yung tubo, limbawa minimum investment mo 15,000 and then weekly makakuha ka ng 20% or something na ganyan. Pag ganoon agad yung alok sa inyo, kalimutan nyo na yon mga idol kasi ang mangyayari doon is 'di ba ganoon 20%. Tapos may kayo, may bonus kayo o meron kayong sasahurin o may tawag dito. Meron kayong parte. kapag nakayaya kayo ng mga sasali, parang ganoon. Tayo nawawala na yung utak ko, hindi ko na maalala. Kailangan ko ng ChatGPT sa utak No, so ayun, invites, ayan. Kailangan nyo mag-invites para magkaroon kayo ng basta yun, may kita kayo, may kayo doon, may katkong kayo doon, parang ganun, mga idol. So, huwag kayo masyado maniwala sa mga ganun dahil matik scam na agad yun. Lalo na kung sabihin nila crypto ganyan, crypto ganito. Walang ganun, okay? According to PNP Anti-Cybercrime Group, scammers build trust by following initial withdrawals before blocking accounts and disappearing with the victim's money. PNP Chief Jose Melancio Nartates Jr. said, reminding Filipinos to always verify platform about sharing personal details and report suspicious activity immediately. Okay, so alam niyo na yan mga idol kasi yung mga naloloko dyan, mga greedy rin kasi, no? Kumbaga inisip agad nila yung kikitain nila. Hanggang sasabihin sa inyo ng nagyaya sa inyo, lakihan mo kasi yung invest mo para malaki yung sahod mo weekly. Pero hindi nila alam, pera lang din nila yung sinasahod nila. And then bigla nang mawawala, no? So, pag ganun, pagiging greedy rin, no, yung nagiging reason kung bakit kayo na-scam. So, tigilan nyo na yan. Mas maganda matuto kayo. Ayun yung pinakamagandang way para kumita ng pera ngayon is yung knowledge nyo sa technology, no? Ayan. At kung sa ano-ano pang ginagamitan ng technology. Ano pa ba yung mga news dito? Yaman na to, okay na to. Ito pa, malungkot na news pagdating sa Russia. Hindi natin alam, baka gayahin ng Pilipinas to.
Russian authorities preparing to restrict access to major foreign cryptocurrencies exchanges with blocks potential beginning as early as this summer according to industry's experts, mga idol, no? So, sabi nga, natawa ako dito, yo. Sabi dito, Microsoft Office nga, di alam ng mga pulis, crypto pa kaya. Grabe naman to. Ang harsh mo naman. Hindi, kasi pag mga ganyan, specific yan eh. Mga idol eh, meron ba sa tanong ko lang ako, meron tayong mga criminology na idol dyan, na meron bang specific na parte ng course ng pulis yung sa cybercrime ka, yung pag-aaralan mo yung mga kumbaga sa computers ka, ganun. No? O talagang kasi sa Pilipinas parang alam ko lang talaga diyan, training, 'di ba? Yung lumaban sa mga masamang loob eh. 'Di ba? Pero yung sa technology na paglaban kumbaga cybercrime, merong mga specific lang na tao na may alam na hindi ko alam kung talagang pulis sila tapos pinag-aralan nila yung ganun o naging pulis sila tapos pinilit silang mag-aral ng ganun para sila yung panlaban sa cybercrime. Hindi ko alam. Tatanungin ko nga yung aking mga kumparing ano diyan. Lespo. Tanungin natin, no? So, ngayon ko lang na-realize yun eh. Hindi ko alam kung may course na ganun tapos papasok ka sa police, sa PNP. Na anong course? Kasi syempre, 'di ba, merong SOCO. Kumbaga ano nila yan eh. Baluarte nila yan. Kumbaga plataforma nila yan pagdating sa mga investigation. Tapos meron ding intelligence. Kumbaga ganun, 'di ba? Pero yung sa cybercrime, hindi ko alam kung may specific na course para doon, no? Yung mga ganun, hindi ko alam eh. So, comment nga kayo diyan, mga idol. Kung alam nyo okay? So, speaking of, alam nyo na, pagdating sa technology, si Elon Musk, sabi dito, Elon Musk, sarcastically, sabi niya nga dito, so, alam nyo na yung mga issue dati, no? Yung mga theory. Sabi dito, Neil Armstrong, si Neil A. Pag binaliktad mo yung Neil A, alien, no? Ayan, di ba? So, sino ba si Neil Armstrong? Siya yung unang tumapak sa buwan, di ba? So, alien daw yun, no? Ayan. Neil Armstrong, Neil A, written backwards is alien. We went to the moon a few times. Sabi rito, pero ang alam natin, isang beses pa lang, di ba? Siguro yung pag sinabing we went to the moon, ay yung mga gadget, mga robot, I don't know We didn't just go to the moon. We actually got a bit bored and started playing golf on the moon. Sabi niya, I literally did that. I hit a golf ball on the moon. Sabi niya, di nga, totoo ba yan? Pakinggan ko nga si Elon, parang bayabas lang to eh. Although Neil Armstrong, Neil A, spelled backwards is alien. Coincidence? You believe we actually went to the moon, though? Yes, we went to the moon a few times actually, and played golf on the moon. Okay. We didn't just go to the moon. We actually got a little bored and started playing golf on the moon. But why didn't the flag move? There's like that That was conspiracy the jump the theory shark moment. about the flag? No, the playing golf on the moon. Oh, okay. You know, they literally did. No, I understand that. Yeah. Whacked golf ball on the moon. There's no gravity, though, right? So, So there is gravity, 1/6. If it wasn't gravity, you would just float away. okay. There's no atmosphere, Okay, fair. but there is 1/6 gravity. What? So Ang hirap siguro makipag-usap kay Elon Musk na kung ikaw yung reporter, hindi mo alam yung sasagutin, hindi mo alam kung seryoso siya sa mga sagot niya, hindi mo alam kung ano yung tatanong mo sa kanya na sasagutin ka ng seryoso, no? Ang kulit din, no? So, ayan. Dito na tayo, punta na tayo sa crypto natin. Ang kulit ng news natin eh. Bitcoin on the verge of crashing to $28,000, sabi dito. A Bloomberg analyst warns that the bottom may not have been reached yet. Bitcoin could drop to around 28,000 USD before any recovery appears. So sabi dito ng Bloomberg, mga idol, may chance pa raw na bumaba ng 28,000 yung Bitcoin bago makarecover. Ano yung basis nila? The statistical mode of Bitcoin price and the strong correlation to the Nasdaq 100. Horror forecasts often surface near trend reversals. Don't take everything seriously. We're continuing to trade according to our system. So, asahan nyo na maraming mga lalabas na ganitong news dahil nangyayari talaga to.
usually actually talagang always na nangyayari to before the recovery happen. Kumbaga maraming bad news, maraming kahit anong masamang balita na nalalabas para mawalan ng loob yung mga investor, manghina, and then magugulat na lang sila biglang lumipad na hindi sila kasama. Kasi ikaw ba naman mag-invest ka kung puro bad news yung lalabas? 'Di ba? Ay, siyempre, lalaylo ka muna, laylo muna tayo. Tapos bigla mo na lang makikita na boom, lumipad na, naka-recover na, hindi ka nakasama. Hahabol ka na lang. Yun yung tinatawag na FOMO. 'Di ba? So, sabi nga dito, mag-research kayo. Don't take everything seriously. Kung alam niyo yung kung marunong kayo mag-technical analysis, pwede niyo gamitin yung technique na 'yan. No? At sa news naman, legit yung mga news, pero minsan kasi kasama yung mga news para talagang ma-shake out yung mga investor eh. 'Di ba? So, ano rin 'yun? Take that in mind na rin mga lods, no? So, we are on 3.4% Manhattan, sabi dito ni Michael Saylor. This is how Michael Saylor described his Bitcoin holdings. People say he's losing money. You're losing money, sabi ko sa kanya. Saylor says, I have enough capital to last 100 years. Why would I sell? Oh, 'di ba? So, si Michael Saylor talagang hindi siya magbebenta, sinasabi niya lagi 'yan. The loss only become real when you sell. Yan ang pinakatamang sinabi niya, mga idol, no? The loss only become real when you sell. Matatalo ka lang naman pag binenta mo yung asset mo ng patalo. Halimbawa, bumili ka ng XRP, ng 1,000 XRP sa halagang $2. Bumaba siya ng 1.5, 1.4, 1.2. As long na hindi mo binibenta yung asset mo na yun, hindi ka talo. Hintayin mong bumalik sa $2, hintayin mong umangat sa $2 bago mo ibenta. Pero once na binenta mo siya na nasa 1.5, talagang talo ka. Pero kapag bumababa siya, paper loss pa lang yun. Hindi pa yun actual loss mo. 'Di ba? Mangyayari lang yun kapag binenta mo na. He's not forced to sell. He has time. The question is, do you have time or are you forced? No, kasi ganun 'yan eh. Minsan kasi kaya tama rin yung invest what you can afford to lose. Kasi kapag nag-all in ka diyan sa lahat ng asset mo, mapipilitan ka na hugutin yung asset mo sa hindi tamang panahon. 'Di ba? Sa maling panahon, sa maling timing. Pero kung afford to lose mo lang yung mga nilalagay mo, wala, hindi mo mapapansin, hindi mo man lang mararamdaman na ang tagal mo na palang hold 'yun. 'Di ba? So umaangat na siya, nagpa-profit na siya kasi nga ang tagal mo na siyang hold, di mo naramdaman. Kumpara dun sa talaga naka-all in ka, yun lang yung inaasahan mong asset, yun lang inaasahan mong pera. Titignan mo ng titignan yun, mararamdaman mo yung loss nun, mararamdaman mo rin yung tas kapag nananalo, parang gusto mo nang kunin. Tas pag kinuha mo, mali pala, angat pa pala. So kaya yung iba nagsasawa na sa invest what you can afford to lose, but ayun yung mga epekto nun, mga idol, no? Sabi nga dito, the difference between the investor and the fearful one isn't the price. The difference is time. Tama yan, mga lodi, no? Panahon. Kung meron kang panahon, mga idol, no? Pero wag mo na mga stressin yung sarili mo, enjoy mo rin yung buhay mo, mga lods, no? Halimbawa, ako kasi bodega lang ng bodega tayo ng konti kasi for me, mga idol, hindi na para sa akin talaga, no? Minsan nagmamadali na lang ako o gusto ko lang kunyari magkaroon ng bull market man, hindi ko naman kukunin lahat yan. Ang kukunin ko lang dyan is yung pangtutulong ko lang sa parents ko. Yun lang yun. Pero yung para sa akin, hindi na siguro masyado. And then, the others, yung matitira is para na yung sa mga anak ko. Ganun lang yun, mga lods, no? Minsan nagmamadali lang ako, naiisip kong magmadali. Kasi syempre, yung mga parents natin matatanda na. So, gusto mo lang din kahit pa paano na maramdaman nila yung early retirement, 'di ba? Kaya minsan nagmamadali na rin ako na mag-bull run, yung ganun. Pero kung tutuusin, mga idol, ano yun, kailangan talaga time. Okay? So, huwag nyo stressin yung sarili nyo. Ganun talaga ang buhay, just wait. Okay? Si Michael Saylor nga, di ba? Wala lang sa kanya eh. Di ba? Bukod dyan, na hindi nababagabag si Michael Saylor, countries are entering the BTC mining race, no? Kumbaga, mining na labanan ngayon. The UAE has mined Bitcoin worth $453 million
For your information, even Trump's sons have strongly entered the mining field. Maski sila Eric Trump, si Unyoy, no, si junior niya, pumasok na o talagang pumapel na pagdating sa mining. It seems mining is the most profitable sector na raw kasi. But they deliberately hide from us how much they net profits really are, no? Kasi kumbaga namamain mo yan, parang hindi ako sure kung makikita agad kung magkano yung namamain mo o pwede mo pa siyang i-edit. Pwede mong itago, no, kunyari namain mo ganito kadami pero ang ilalabas mo lang is ganito lang kadami, di ba? O ang i-present mo lang, hindi, ito lang namain ko eh. Pero tutusin, marami kang namain, nakatago lang sa wallet. O tinago mo na, di ba? Pwedeng ganun. O, sabi dito, ito yung update natin sa nangyaring meeting kagabi, no, sa White House, mga idol. Ripple CLO says White House crypto meeting would move into specific language on Clarity Act. After today's White House meeting, Ripple Chief Legal Officer Stewart Alderoty confirmed negotiations are down to the details. We rolled up our sleeves and went through specific language today. Stewart says they will continue in the coming days and make sure the US is the crypto capital of the world. More to come. I'll update some. So, ito mga lods meron na silang tanning, no? Tinaningan na sila ng March 1. White House sets March 1 deadline on crypto market structure bill, no? Washington just put a hard timeline on the stalled crypto market reform talk March 1, no? Focusing parang ang sinasabi dito, hindi sinasabihan ng White House dito yung yung bangko tsaka yung mga crypto boys. Alam niyo kung sino yung mga sinasabihan dito? Yung mga big investor. Oy, hanggang March 1 na lang kayo mag-invest. After nyan, may iwan na kayo. Bilisan nyo na. Bilisan nyo na magbudega dahil naiinip na yung mga tao. Hindi ko na kayang i-hold to. Sabing ganun. O, hanggang March 1 na lang kayo. Pag di nyo pa hanggang March 1, kumbaga, alis na yung trend. Hanggang March 1, alis na yung trend. Pagkatapos nyan, bahala na kayo kung maiiwan kayo dyan. Focusing squarely on the stablecoin yield dispute that's blockchain progress on the larger Clarity Act. Negotiators from both banks and crypto firms have described the recent session as productive, but no final compromise has been reached yet. So ganun pa rin. Productive lang, kumbaga meron lang sigurong umusad lang ng konti yung usapan, pero wala pa ring final, okay? Stablecoin yield, whether issuers or platforms can offer rewards or interest like incentives, remains the key sticking point. Ayun pa rin yung parang pinaka-choke point natin. Banks want restriction to protect traditional deposit flows, while crypto firms argue a ban would stifle innovation and competitiveness. If lawmakers strike a balanced deal by March 1, it could clear the path for the broader crypto market structure bill to advance toward final approval. A huge catalyst for regulatory clarity and institutional confidence. Conversely, deadlock sa buhok pala yun. Deadlock risk prolonging uncertainty and volatility for stablecoin ecosystem and broader digital assets. Okay, this deadline could define US crypto regulations for years. So March 1, ilang araw na lang yan mga idol. Isang linggo na lang halos. 9 days na lang, 9 days. 8 days, sabihin natin 8 days. Di ba? So, napakalapit na. May tanong dito. Why is this bullish for crypto? Sinagot ba ni Grok? Tingnan natin yung sagot niya. This deadline pressure negotiators to resolve the stablecoin yield issue, potentially advancing the Clarity Act. Regulatory clarity would reduce uncertainty, encourage innovations, attract institutional investment, and stabilize the crypto market, key factors for growth and adoption. Ayun yung sinabi. Pag sinabi dito, kasi naintindihan nyo ba kung ganun ba? Ano yun? Ano ibig sabihin yun? Paano siya naging bully sa crypto? How big would the growth and adoption be after approval? So, ang daming tanong kung maaprubahan ba. Aangat ba talaga? Ano ba mangyayari? So, tatry natin sagutin yan dito. Okay?
The Clarity Act passing will finally give guidance to institutions that legally cannot buy Bitcoin today, no? Kumbaga, yung kumbaga magiging malinaw ang lahat. Clarity nga eh. That means, ito na, 40 trillion in US pensions, 30 trillion in corporate and institutional treasuries, 7 trillion in insurance capital, 11 trillion in sovereign wealth funds, 10 trillion in retirement plans, 100 trillion in RIA managed money. A 1 to 3% allocation equals trillions. Example, if just pension and RIAs allocated 1%, that's 1% of 40 trillion plus 100 trillion equals 1.4 trillion in potential flows. Math yan, no? Ayaw ko ng math eh. For context, Bitcoin entire free-floating supply available on exchanges is well under 2 million. Ayan, 1.4 trillion new demand chasing 2 million Bitcoin in price. That's not hopium. That's simple supply and demand math. So, once na pumasa, parang ganito, in layman's term, pag nagkaroon tayo ng Clarity Act, pumasa na yan, yung mga trillion na naka-stack up na pera na kinakabahang galawin dahil walang clarity yung papasukan nila, meron ng clarity ngayon. So, mag-aagos na yung trillion pera dyan. Sinabi na yun ni Brad Gallingas eh. Di ba? So, ganun yun, mga lods. Ibig sabihin, malaking pera yan, mga lods. Babaha ng alak. Ayun ang pera pala. Excellent. The largest bank in Europe will use XRP. Ito, ano lang to. Follow-up updates natin sa Dutch Bank on the largest bank in Europe with assets exceeding 1.3 trillion euros. By using our blockchain technology solutions from Ripple settlement will complete TED in seconds instead of days and significantly reduce cost in all our transaction. Let me repeat it for you. Yes, you were here before everything. Ripple technology equals XRP. Ayan ha. Mga lods, di ko sinasayang bumili kayo ng XRP. Huwag kayo masasakin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins, mga idol. Do your own research. I'm not a financial advisor. Okay. So, ayan ha. Pakinggan nyo lang yung mga sinasabi ko para ako nagrarap ha. Bomba! Bombshell pala. World Liberty Financial, no, yung ano to, yung coins ng Trump family. Trump's crypto project announced a partnership with securities partner of BlackRock and Ripple to tokenize the Trump International Hotel and Resort in Maldives. Maldives? Paano ito basahin? Pero hindi pa yan buo, mga lods. Ginagawa pa lang yan. No? Kumbaga sa future yan. Kasi mako-complete pa yan sa 2030 pa. No? Ay, in advance na agad yung news. O ito, may Tagalog to, mga lods. Basahin ko yung Tagalog. Kung ano ibig sabihin ng nangyari na to sa Ripple. Malaking hakbang na nangyari sa XRP Ledger. Inilunsad nila ang isang espesyal na decentralized exchange, yung DEX, na para lang sa mga institution, mga bangko, malalaking kumpanya. So, limited lang to. Kumbaga limited edition. Para sa mga big institution lang to. No, members only. Ayan, no. Hindi pwede pumasok ang ordinaryong tao. Dapat KYC verified ang wallet mo, meaning kilala ka nila, may identity verification. Bakit ganun? Sabi. Kasi gusto ng mga bangko na siguradong kilala nila kung sino ang kinaka-trade nila bago sila pumasok sa DeFi o yung decentralized finance. Ayaw nila ng anonymous na transaction. Solution ng XRP Ledger, ginawa nila ito on-chain at native, diretso sa blockchain mismo. Walang middleman o third party na kailangan. So, yung traditional kasi mga idol, TradFi, yung traditional finance, sabi dito, kaya naman ang punto, traditional finance means decentralized finance na binigyan ng paraan ng mga regulated institutional players na makasali sa DeFi nang hindi nilalabag ang compliance at KYC rules. Kasi parang private na yan eh. Kumbaga, yung XRP Ledger kasi public siya. Kahit sino pwede siyang gumamit. Ngayon, nilaunch ng Ripple yung decentralized o yung DEX, no, yung kalimutan ko na naman. Decentralized exchange.
So, inano ko na ulit yan, mga idol. Parang ganito ulit yan. Halimbawa nga, di ba? Ito yung XRP Ledger. Yan, dumadalo yan dito lahat. Publicly. Lahat pwedeng gumamit. Ayun yung kalsada. Okay, so nilaunch nila yung sila lang gagamit private dito. So, ito yung gagamitin ng mga bangko, no? Yung mga private entities, no? Diyan sila. Okay, so lahat lang nandyan is kilala nila yan. Lahat, kahit sino pwedeng gumawa niyan. Pwede rin yung HSBC gumawa niyan, ganyan. Pwede rin naman dito yung Bank of America, yan. Meron sarili sila. Pero tuloy-tuloy pa rin yung public, mga idol, no? So ginawan lang sila ng paboritong move ng Ripple, which is napakaganda nun. Hindi na nila kailangan ng iba, di ba? Nandun pa rin sila sa loob. Okay? So, goods na goods, di ba? So, next natin, ito yung parang pinaka-last news ko. Interesting news kasi to eh. Sabi dito mga idol, breaking 40% of US college graduates work in jobs that don't require a college degree. Imagine 40% ng mga college graduate nagtatrabaho ngayon ng trabaho na hindi mo kailangan ng college, na college graduate ka. 'Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, more than 4 out of every 10 new graduates are working in jobs that don't need a college degree, a clear indicator of shifts in the job market. Where skill and practical experience have become more important than an academic degree alone in many fields. Kaya nga, mga idol kahit na ako marami, hindi naman sa pero may mga skill tayo na pinag-aralan dati na hindi ko na rin nagagamit ngayon, pero alam ko magagamit ko sila pag gusto kong gamitin. Di ba? Halimbawa, yung editing. Actually, ang course ko is HRM. No? So, luto, bartending, ganun yung trip ko dati. Di ba? So, ayun yung pinag-aralan ko. Pero, nag-aral din ako mag-edit. Makakatulong ba yung edit ko dun sa pagluluto ko? Siguro, pero hindi ganun kalaki yung tulong. Pero ano nangyari sa akin? Actually, hindi ako graduate, mga idol. No? Third year college lang ako. At tawag dito, HRM yung course ko nun. Pagkatapos ko ng college nun, syempre, then actually, nag-aral ako ng BOCTEC, vocational, ng graphic artist. Ang layo, di ba? Pero marunong na ako mag-edit dun bago ako nag-aral ng graphic artist kasi ang sa field namin is photography. Yung aking family is photographer, may mga hawak kaming eskwelahan. So, nag-edit na ako ng mga photos noon, matagal na ako kahit na hindi ko siya inaral, mga basic lang alam ko noon. Nadagdagan na lang yung knowledge ko sa YouTube. No, nanonood lang ako ng YouTube. Wala pa akong YouTube channel noon. Tapos nag-edit lang ako. Hindi ko akalain na syempre magagamit mo yung mga skill na yun, no? Kunyari ngayon, bigla ako naisip na maging YouTuber. Yung paggawa-gawa ng thumbnail, nagamit ko yung pag-edit ko, no? So, ang payo ko lang mga idol pagdating sa ganito is hanggat kaya mong matutunan yung mga skill, dapat marami kang skill na alam kasi hindi mo alam kung kailan mo siya magagamit. Magagamit mo siya in the future. Matik yan mga idol. Kunyari, may skill ka ng carpenter, yeah, goods na yun. May skill ka ng welder, goods na yan. May nagluluto ka, may liga magluto, goods na rin yun, skill din yun eh. 'Di ba? Basta wag kang magsawang mag-aral ng iba't ibang skill dahil ang maraming skill ay lamang. Lamang ang may alam, sabi nga 'di ba? Lamang ang may alam. Okay? So pag marami kang alam, lamang ka na agad sa mga tao. So, ganun, no? Yan, mag-skill type ka dapat, kumbaga sa laro. Skill type. Tsaka yung utak mo, lagi na-exercise pag marami kang skill, mga idol. Okay, so ayan. Ayan yung news natin ngayong umaga, okay So, nag-umpisa tayo sa mainit na news, no? Naabangan natin 62% na probability na atakihin ng US ang Iran, mga lodi. At syempre, nasa kote. Ayan, nadakip. Pero nakapagpiyansa ata si Prince Andrew. Mga lodi, yung pinakamatinding yung basahin niyo Basahin niyo to, mga lods. Grabe yan, no? So, ayan. Tapos, ayan, sa YGG natin, no? Yung marami talagang Pinoy na gumagamit niyan. And PNP, no? Alam na nila yan. So,
Grabe yung news natin ngayong umaga. Sana enjoy nyo. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin. Like nyo yung video natin, mga idol. Ano ba naman yan? Tapong ko na to. Ayaw nyo i-like. Ayun lang yung request ni Jeblo dyan. Like nyo lang yung video. Syempre sa mga hindi pa na-subscribe, mag-subscribe na kayo. Okay? So, kita-kits tayo mamayang gabi ulit, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Alam nyo na, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At WhatsApp, mga idol.